Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, ang pinagmulan ng aking pamayanan ayon sa alamat. Alam nyo ba? Sabihin kung anong lugar ang mga nasa larawan. Ito ay Aguinaldo Shrine, Kawit, Cavite. Ito ay Battle of Alapan, Imus, Cavite. Ito ay Bonifacio Trial House, Maragondon, Cavite. Ito ay Casa Hacienda de Tejeros, Rosario, Cavite. Ito ay Corregidor Island, Cavite City. Mga bata, alam ba ninyo na ang bawat lugar ay may kwento kung paano ito nagsimula? Ngayong araw, aalamin natin ang alamat ng pinagmulan ng Cavite at kung paano ito naging isang pamayanan. Ano ang alamat? Ang alamat ay isang uri ng kwentong bayan na nagsasalaysay ng mga pinagmulan ng mga bagay-bagay sa daigdig. Ang mga alamat ay kadalasang naglalaman ng mga supernatural, kakaiba o napaka-imposibleng elemento. Basahin natin. Alamat ng Cavite. Noong unang panahon, may isang maliit na pook na napapalibutan ng dagat. Maraming mangingisda ang naninirahan dito. Isang araw, may mga dayuhang dumating at nagtanong kung ano ang pangalan ng lugar. Hindi naintindihan ng mga tatutupo ang tanong, kaya sumagot sila ng kawit. Habang tinuturo ang hugis ng lupa na parang kawit o hook. Dahil dito, tinawag ng mga dayuhan ang lugar na Cavite na hango sa salitang kawit. At mula noon, naging kilala ang Cavite bilang isang mahalagang pamayanan. Ano ang pangunahing hanapbuhay ng mga tao sa alamat? Sino ang nagtanong tungkol sa pangalan ng lugar? Ano ang dating pangalan ng Cavite ayon sa alamat? Bakit ito tinawag na Cavite? Bakit mahalaga ang alamat? Ang alamat ay isang kwentong nagpapaliwanag ng pinagmulan ng isang lugar. Mahalaga ito dahil nagbibigay ito ng pagkakakilanlan at kasaysayan sa ating pamayanan.
Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Ano ang kasaysayan? Sino ang bayani ng Pilipinas? Bakit mahalaga ang kasaysayan? Ano ang sinasabi sa kasaysayan? Ano ang halimbawa ng kasaysayan? Gawin natin. Iguhit ang mapa ng Cavite. Ibuod ang alamat tungkol dito. Ikalawang araw, ang pinagmulan ng aking pamayanan ayon sa nakatalagang kasaysayan. Tayo ay magbalik aral. Ano ang alamat? Mula sa alamat, paano nabuo ang ating pamayanan? Kilala ba ninyo ang mga taong ito? Ano ang alam ninyo tungkol sa Cavite? Mga bata, kahapon ay nalaman natin ang alamat ng Cavite. Ngunit bukod sa alamat, may mga tunay na pangyayari na nakatala sa kasaysayan. Ngayon, aalamin natin ang tunay na pinagmulan ng ating pamayanan batay sa nakatalagang kasaysayan. Kasaysayan ng Cavite. Ito ang mapa ng Cavite. Isang probinsya sa rehiyon ng Calabarzon, kung saan matatagpuan ang timog na bahagi ng Manila Bay, katabi ang mga probinsya ng Laguna at Batangas. Katabi rin ang NCR sa Hilaga at may mga baybayin at islang nakaharap sa Bataan. Kilala rin bilang ikalawa sa mga probinsya na may pinakamataas na populasyon, kasunod ng Cebu. Dahil isa ito sa mga probinsya kung saan nagsimula ang pag-aaklas noong panahon ng mga Espanyol. Kinilala rin ito bilang the cradle of the Philippine Revolution. Cavite at ang kasaysayan nito, sabay-sabay nating alamin. Nagsimula ang lahat noong pre-colonial era, o ang panahon na hindi pa tayo kolonya ng Espanya. Sa panahong ito, ang mga baybayin ng probinsya ay naging isa sa mga naging sentro ng kalakalan sa mga Tsino na mga naninirahan dito. Kung pagbabasehan ng mga sinasabi ng mga alamat ng pinagmulan ng lugar, masasabing ang mga unang naninirahan dito ay galing pa sa Sulu o Borneo. Pagdating ng ika-16 na siglo, dumating na ang mga Espanyol sa bansa at mas naging aktibo ang kalakalan sa rehiyong ito. Sa malalim nitong mga tubig, nakakita ng potensyal ang mga Espanyol na gawin itong isa sa mga pinakaimportanteng daungan ng mga kalakal na kalaunay tinawag na Manila-Acapulco Galleon Trade. Noong 1571, itinatag ng mga mananakop na Espanyol ang lungsod ng Cavite at pinatatag ang proteksyon at sandatahan sa lugar bilang unang linya ng depensa ng lungsod ng Maynila. Nagtayo ang mga Espanyol na mga bahay, simbahan at mga daungan. Nakikipagkalakalan pa rin ng mga porselana, sutla at iba pa. Sa pagitan ng mga taong 1609 hanggang 1616,
Itinayo ng mga Espanyol sa kanlurang bahagi ng baybayin ng Cavite ang Fort San Felipe, isang pader na ginamit ng mga Espanyol bilang depensa. Sa mga sulok na bahagi ng pader, matatagpuan ang mga tinatawag na bastion at mayroon din itong mahigit kumulang 20 kanyon na nakaharap sa baybayin. Noong 1614, ipananukala ng pamahalang Espanyol ang pagkuha ng pangalan ng lungsod ng Cavite upang ilapat ito bilang opisyal na pangalan ng buong probinsya. Noong 1754, nakuha ng probinsya ng Cavite ang teritoryo ng Maragondon mula sa Mariveles, nang kasabay ding itatag ang bagong probinsya ng Bataan mula sa hinating probinsya ng Pampanga. Dahil sa kahalagahan nito sa sandatahan, makailang ulit itong inatake ng maraming dayuhan, katulad na lamang noong 1647, noong inatake ito ng mga Dutch, at noong 1672, noong inatake at saka kinuha ito ng mga Briton, ngunit muling naibalik sa Espanya matapos lamang ang 2 taon. Noong 1896, sa pagsiklab ng rebolusyon, sunod-sunod na madudugong digmaan ang nasaksihan ng Cavite. Sa pamumuno ni Emilio Aguinaldo at sa organisado nitong pamumuno sa rebolusyon, napalayan ng mga Caviteño ang kanilang probinsya sa huling laban sa digmaan sa Alapan. At noong 12 ng Hunyo, taong 1898, opisyal na idineklara ni Aguinaldo ang unang Republika ng Pilipinas sa Kawit, Cavite. Noon namang ikalawang digmaang pandaigdig o World War II, sa pagbagsak ng Bataan at ng isla ng Corregidor noong May 1942, inokupa ng mga Hapon ang Cavite at nagtalaga ng mga depensa sa bawat bayang saklaw nito. Matapos makaligtas mula sa Ano ang mahalagang pangyayari noong 1898? Sino ang unang pangulo ng Pilipinas? Saan naganap ang Deklarasyon ng Kalayaan? Ano ang naging papel ng Cavite noong panahon ng Kastila? Anong mga pagbabago ang nangyari sa Cavite ngayon? Ang nakatalagang kasaysayan ay nagsasabi ng tunay na pangyayari sa isang lugar.
Mahalaga ito upang makilala natin ang mga bayani, kultura, tradisyon at mga pagbabagong naganap sa ating pamayanan. Gawin natin, piliin ang tamang sagot. Sino ang unang pangulo ng Pilipinas? Sa anong probinsya kasama ang Cavite? Ano ang uri ng kasaysayan na may ebidensya? Kinilala rin ang Cavite bilang noong panahon ng Kastila, ang Cavite ay naging gawin natin. Pumili ng isang tanong at sumulat ng iyong reaksyon tungkol dito. Ikatlong araw, mga pamahiin at tradisyon sa aking komunidad. Tayo ay magbalik-aral. Ano ang kasaysayan? Magbigay ng ilang halimbawa ng tradisyon. Bawal bang magwalis tuwing gabi? Ano ang ginagawa ng inyong pamilya tuwing pista? Mga bata, sa ating pang-araw-araw na buhay, may mga paniniwala at gawain tayong sinusunod. Ang mga ito ay tinatawag na pamahiin at tradisyon. Ngayon, aalamin natin kung paano ito naging bahagi ng kasaysayan ng ating komunidad. Ano ang pamahiin? Ang pamahiin ay bahagi ng mayamang kultura at paniniwala ng mga Pilipino. Tumutukoy ito sa mga tradisyonal na paniniwalang nagpapaliwanag sa mga pangyayari gamit ang simbolismo, ritual o mga kaugalian. Mga pamahiin ng mga Pilipino. Pagpag. Huwag munang umuwi matapos manggaling sa burol upang hindi sundan ng masasamang espiritu. Huwag magwalis sa gabi. Iwasan ang pagwawalis sa gabi upang hindi maitaboy palabas ang swerte. Knock on wood. Ginagawa ito upang itaboy ang malas o maiwasan ang hindi kanais-nais na pangyayari. Sukob. Ipinapayo na huwag ikasal sa iisang taon ang magkapatid upang makaiwas sa malas. Usog. Huwag masyadong batiin ang sanggol upang hindi siya dapuan ng sakit o mabati. Pangangati ng palad. Pinaniniwalaang magkakaroon ng pera ang isang tao kapag nangangati ang kanyang palad. Huwag tumingin sa basag na salamin. Pinaniniwalaang malas ito at maaaring magdulot ng kapahamakan.
Tabi-tabi po. Karaniwang sinasabi habang dumaraan sa mga hindi pamilyar na lugar na pinaniniwalaang tinitirahan ng mga espiritu. Ang mga pamahing ito ay bahagi ng ating kultura at kasaysayan. At sa kabila ng modernong panahon, patuloy pa rin itong isinasabuhay ng marami. Walang masama sa pagsunod sa mga pamahiing ito, lalo na kung ito ay nakaugat sa respeto, paniniwala at tradisyon. Ano ang tradisyon? Ang tradisyon ay patungkol sa mga ideya, kaugalian at paniniwala na ipinapasa sa bawat henerasyon. Mga halimbawa ng ating tradisyon. Pista. Ang pista ay isa sa mga malalaking pagdiriwang na ginugunita bawat taon. Tampok dito ang mga makukulay na parada, sayawan, paligsahan at masasaganang handaan. Senakulo. Ang senakulo ay tradisyonal na pagsasadula ng mga pangyayari hinggil sa mga dinanas ni Hesukristo bago at pagkaraang ipako siya sa krus. Simbang gabi. Ang simbang gabi ay isa sa mga pinakamatagal at pinakapopular na kaugalian ng mga Pilipino tuwing Kapaskuhan. Bayanihan. Sinasalamin ng tradisyong ito ang pagkakabuklod-buklod at mapayapang pagsasama at sistema ng tulungan sa isang pamayanan. Flores de Mayo. Ang Flores de Mayo ay ang pista ng bulaklak na ipinagdiriwang ng mga Pilipino sa buong buwan ng Mayo bilang pagbibigay parangal kay Birheng Maria. Ang pamahiin at tradisyon ay bahagi ng kasaysayan ng ating komunidad. Ito ay nagpapakita ng paniniwala at kultura ng mga tao na naipapasa mula sa nakaraan hanggang sa kasalukuyan. Gawin natin. Gumuhit ng isang pamahiin o tradisyon na ginagawa sa inyong komunidad. Kulayan ito at ipaliwanag sa ibaba kung bakit ito mahalaga. Ika-4 na araw, mahalagang estruktura sa ating komunidad. Tayo ay magbalik-aral. Ano ang tradisyon at pamahiin? Magbigay ng ilang halimbawa ng tradisyon at pamahiin. Nakakita na ba kayo ng ganitong gusali? Ano kaya ang kahalagahan nito? Mga bata, may mga gusali at lugar na hindi lang basta estruktura. Ang mga ito ay nagsisilbing paalala ng ating kasaysayan.
Ngayon, aalamin natin ang mahalagang estruktura sa ating komunidad at kung paano nila ikinukuwento ang nakaraan. Mga halimbawa ng mahalagang estruktura. Aguinaldo Shrine sa Kawit. Dito idineklara ang kalayaan ng Pilipinas. Fort San Felipe, Cavite City. Isang makasaysayang kuta noong panahon ng Kastila na itinayo noong 1609. Bonifacio Trial House sa Maragondon. Dito niliti si Andres Bonifacio, ang nagtatag ng Katipunan. Corregidor Island, Cavite City. Ito ang naging huling kuta o lugar noong World War II. Mga lumang simbahan. Naging dahilan ng pagkakaroon ng matatag na pananalig ng mga Pilipino. Mag-thumbs up kung ang mga pahayag ay wasto at thumbs down kung hindi. Ang estruktura ay walang kinalaman sa kasaysayan. Ang Aguinaldo Shrine ay isang mahalagang lugar. Ang Fort San Felipe ay isang kuta. Hindi mahalaga ang mga lumang gusali. Ang mga estruktura ay nagsasalaysay ng kasaysayan. Ang mga mahalagang estruktura ay nagsisilbing alaala ng kasaysayan ng isang komunidad. Sa pamamagitan ng mga ito, natututuhan natin ang mga pangyayari at kahalagahan ng ating lugar. Gawin natin. Pumili ng isang tanong at magbigay ng iyong reaksyon tungkol dito. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang makabansa. Paalam.